And guys, welcome ulit sa vlog namin, no? Pag-usapan naman natin ngayon yung bagong issue na meron ngayon si Canada. Yung ngayon, new policy ng mga TFW, tsaka immigrants, tsaka mga ano ba yun? Mga tourist visa tsaka student visa. Kasi nga, nakakagulat din. Kasi sabi nga ni Mrs. napansin niya parang ang bilis naman magbago ng mga rules policy dito. Parang kailan lang nagbago sila ng policy. Alam mo, nakaka-relate ako sa mga ganyang issue, no? Kasi na-encounter rin namin yan at na-encounter ko rin yan ng batch din namin, tsaka ng sarili ko nung bago kami rito sa Canada, no? Yung kung naaalala niyo yung issue dati na yung hindi nagre-renew ng parang working visa. Hindi na nagre-renew dati noon, yung issue namin dati. Kaya napilitan kami mag-apply noon ng permanent resident. Talagang ito, i-share ko lang experience ko kung ano yung nararamdaman namin. Kasi nararamdaman ko rin yung nararamdaman nila sa frustration nila. Kasi syempre, sabi ko nga dun sa last vlog namin na kung magpaplano kayong mag-ibang bansa, hindi lang dito, paplano kayo sa ibang bansa, kahit sa bansa kayo pumunta, pag-ipunan nyo. Kasi nga, tignan nyo yung dumating na ganyang krisis. No? Hindi nyo rin kasi hawak yan eh. Nasa ibang bansa tayo, pupunta tayo, hindi natin hawak yung policy na pinapatupad nila. Kasi yung time nga namin na yun, talaga, kinakabahan na rin ako noong time na yun kasi sabi ko, matagal ko tong pinalano tapos mauuwi lang sa ganun. Pero sa lahat naman ibang bansa, ganun din ang nararamdaman na kaya. Alam lahat ng mga OFW, mga nagsasakripisyo sa ibang bansa, alam nila yon. Nakaka-relate sila sa ganung pakiramdam. Tsaka hindi rin biro yung pinagdaanan nila bago sila nakarating dito. Even though ang holding nila, papers nila is just temporary. Siyempre, marami pa rin silang mga requirements, sinubmit, di ba, na pinagdaanan bago sila nakarating dito sa Canada. To think na akala nila, yun yung magiging pathway nila para maging permanent resident sila. Pero ngayon, parang medyo malabo na siya ngayon kasi nga, gawa nga ng new policy na recently lang inilabas, magbabawas sila ngayon nung mga nang tatanggapin or i-approve under TFW program or yung Temporary Foreign Worker Program. Effective siya ng September 26 ngayong taon na to. So, nangyari kasi niya, kaya nagkaroon sila ng ganong idea, gawa ng nagkaroon ng mataas na rate ng unemployment para sa mga permanent resident tsaka sa mga younger Canadian citizen, kagaya ng mga student, tsaka mga newcomers. So, nakita nila na kaya ganon dahil tumaas naman yung rate ng mga temporary foreign workers dito sa Canada. Simula na nung pandemic, nung August ba yun? O yun. So, kaya naman tumaas ng ganon, gawa nga nung pandemic, nagkaroon ng shortage sa mga businesses, sa mga manpower. So, ang ginawa nilang solusyon ng federal is tumanggap sila ngayon ng mga workers sa ibang bansa. Kaya tumaas yun. Tapos dumagdag pa yung mga refugee, di ba? Oo. Ngayon, parang nakikita nila na, medyo umuokay na, parang umuokay na, bumabalik na paunti-unti. Hindi na namin masyadong kailangan ngayon ng mga temporary foreign workers. Gusto namin mag-focus na kami sa mga permanent resident, mga Canadian citizen, lalong-lalo na yung mga student kasi nga sila yung medyo affected din yun, gawa ng inflation, medyo siyempre matataas na yung mga bilihin. So kung sila, yung mga younger Canadian citizen, wala silang makuhang trabaho kahit yung mga entry level kasi napunta na sa mga tao na holding ng temporary foreign workers. Ang ginawa nilang solution, magbawas sila ngayon ng TFW. Sabi nila, babawasan nila yung mga TFW dun sa mga provinces or lugar na may unemployment na more than 6%. Yun. So, ano naman yung, di ba meron sila nabanggit dun, yung parang may exceptional naman. May exceptional naman dun sa policy na inano nila. Ano ba yung mga exceptional mga job position na under dun sa policy nila? Ano ba yung mga exceptional? Yung sa healthcare. Yan. Ano ba yung mga nasa healthcare? Yung mga nurses natin, care home, may mga exceptional yan. Ano pa ba yung Tapos yung sa construction. Ayan, construction kasi yan yung talagang nila, housing, yung talagang target nila. Kaya exceptional yung housing. Kasi medyo bumaba daw yung sa housing. Sa housing nila yung percentage. Ayan. Tapos yung sa food
security Food sector. security sector. Kailangan talaga ng Canada food security sector kasi karamihan ng nag-aano ngayon, yung mga restaurant, ang dami nagsasara eh. Pero hindi naman yun siya, yung sinasabi nila na, kumbaga pag sinabing mass deportation, hindi naman yung buong, kasi nung 2021, sabi nila mga mahigit 700,000 na yung TFW worker na population, tapos umabot na siya ng 1 million ngayon or more than pa. Hindi naman yung 1 million na yun is sabay-sabay sila na ipapadeport. Kumbaga, ang gagawin nila, halimbawa, TFW worker ako, tapos ang contract ko is matatapos na next month. So ako yung yung una, tapos ikaw October. Kuba siya, by batch by batch. Batch by batch. Kasi yun nga lang, kawawa nga lang sila, hindi na sila makakapag-renew. Hindi na sila makakapag-renew. Tapos yung mga may na-approve ng, anong tawag na pa? LMIA ba yun? LMIA. Dati kasi, 2 LMIA years. yun, tapos Parang, ngayon naging TFW na. Oo, yun. Parang 2 years pwede silang dati magtrabaho dito na yun yung status nila. Pero ngayon, binaba na nila sa 1 year. Sa 1 so, year. after 1 year, kailangan na nilang umuwi. So, hindi na siya. Ang pangit pa nun kasi, syempre 1 year siya, mas mababa yung tenure of work mo. Mas bababa rin yung chance mo na makapasok ka sa permanent residency program. Kasi may requirements yun, di ba? Bago ka makapag-apply as permanent resident. Yun nga yun, sinishare ko nga yun, kasi nga sabi ni Mrs. na hindi naman lahat. Yung experience ko rin before noon, nung nagbabari sila ng policy noon, way back 2014, na exempt din ako sa policy na yun kasi yung mga skilled worker, hindi nila sinama yun. Yung status ko kasi ng application ko is as skilled ako. Kaya exceptional din ako. Kaya yung mga ibang mga nag-process din ng papel, huwag kayong mabahala kasi siyempre baka mamaya i-approve pa yan ni immigration, di ba? Wala natin kasi siyempre sabi nga lang, pansin ko na ang bilis magbago ng policy. Hindi rin natin alam kung baka mamaya baguhin na naman. Few weeks or few months. Baguhin na naman. Meron na naman, di ba? Pagbabago. Kasi ganun talaga si Canada, ina-action ng kaagad nila yung problema nila. Kung anong meron silang problema sa bansa nila, Kasi pinakikinggan din talaga nila yung mga netizen, nagbo-voice out sa kanila, Parang hindi lang magandang tignan na nung kailangan ng Canada ng mga workers, kumuha sila. Di ba, ng madami. Ngayon, parang pansin nila, medyo umuokay na tayo. Pauwi na natin sila. Parang parang ginamit ka lang kasi kailangan ka, tapos pagkatapos na okay ka na, sige. Parang di lang nila na control ng maayos. Yun lang. Marami rin pag pinapanood namin yung mga ibang nagbablog, tsaka mga news, marami ring advantage, tsaka disadvantage comments, na marami rin negative tsaka positive. Kaya yung gawin natin, ibabalance natin yung situation. Tignan natin kasi bago pa lang yung policy. Sana maging makatulong yung bagong policy nila, Kasi marami rin akong mga kakilala na nawalan din ng trabaho, tapos na-layoff din sila. Kasamahan ko sa restaurant na kaka-PR lang. Siguro parang a week pa lang, kaka-PR pa lang nila. Nag-open up sila sa akin na parang napakahirap daw maghanap ng trabaho ngayon. Nag-ano sila kasi minsan pag nagbe-break kami, nagkukwentuhan kami sa likod. Mga ibang lahi yun. Sabi nila parang hirap maghanap ng trabaho ngayon. Sabi niyang ganun. Tapos nag-iisip na rin siya ng business. Siguro ang sasuggest ko lang siguro, ito lang sa akin lang, sa sarili ko lang. Siguro kung kailangan talaga ng mga businesses dito ngayon sa Canada, siguro luwagan nila yung mga investor. Luwagan nila yung pag mag-open ng app ng business, luwagan ni Canada, Para at least magkaroon ng opportunity yung mga gusto mag-business talaga, mag-open up ng business at makatulong din sa mga naghahanap ng trabaho, Yun, speaking of business nga, meron nga yung napanood natin sa news na on the negative side, yung mga small businesses maaapektuhan. Gawa nga, yung mga small businesses, karamihan dyan, mas priority nila yung mga tumanggap ng mga TFW Kasi sila yung magtatagal sa business mo ng minimum yan 2 years kasi hindi naman sila agad makakalipat ng ibang company. Diba? Unlike sa mga permanent resident holder, may option sila na lumipat kahit wala pang 2 years. So, yun, kung halimbawa ako, small business ako, tapos karamihan ng mga workers ko is TFW, tapos papauwiin sila, maapektuhan yung business ko. Especially doon, napapansin ko yung mga may business na seasonal. Yan. Ayun. Kasi,
yung pinanggalingan ko dating trabaho rito, yun nga yun, na exempt kami doon kasi seasonal din yung trabaho namin doon. Kaya isa pa yun sa mga naging ano namin, advantage namin noon. Kaya nabigyan kami ng points para doon na makapag-process kami ng papel kasi nga kailangan pa namin mag-stay para matulungan yung business na yun, di ba? At least kahit papano, na-PR kami doon sa business na yun, di ba? On the positive side naman, ang nakikita ko naman na kung bakit ginagawa yun or reason kung bakit ginagawa yun ng government is para mabawasan kahit papano yung inflation, Inflation. 'di ba? Kasi kung maraming unemployed sa isang bansa, talagang yung economy mo hindi maganda. 'Di ba? Lalo na kasi kung parang ano yan eh, kung way back doon sa pag-aaral natin ng college, ng economics, mga ganon, entrepreneur, way back doon sa pag-aaral namin, no, share lang namin na, di ba, kalimbawa, kung yung bakit yung ibang tao nagsasabi, pag tinanong ng teacher doon nung time namin sa klase namin, ma'am, bakit hindi nila mag-produce sila ng maraming pera? Para at least, di ba, natulungan nila yung government dito maroon. Magiging inflation nga yun. Oo, kasi bababa yung value bababa yung value. Pera. Parang ganun din yun, nag-produce si Canada ng maraming tao, tapos hindi naman na-sustain lahat, di ba? Oo. Yun, ganun din ang mangyayari doon. So, hindi rin natin masisisi yung mga Canadian citizen na nagrereklamo na wala na kaming makuha trabaho kasi binigay na lahat sa mga TFW. Kami yung permanent na nakatira dito, kami yung nagbabayad ng ganitong tax. Ganyan. So, kung titignan mo, may point sila, may point din naman yung sa TFW. Diba? Ang nangyari lang talaga is hindi na control kasi ng government. Diba? Kaya ganun ang nangyari. Yun nga, at least magkapag-share tayo ng konting info. Kasi starting kasi September 26 yan, ititigil na ni Canada yung pag-accept ng mga application, ng mga ganyan. Pero sabi ko nga sa inyo, may exceptional yan. Pero ano nyo rin, baka kasi yung iba nag-a-apply sa Pilipinas, yung iba nagpa-process. Baka sayang, mamaya masayang yung mga processing fee nyo, yung pagod nyo. Baka mamaya nagsanla pa kayo ng property nyo. Yun nga, yung napanood natin sa balita, no? Talagang nilalaban niya. Naawa rin ako nilalaban niya yung mga ginastos niya. Kasi nga, hindi na siya umabot dun sa policy ni, yung bagong policy ni Canada. Nilalaban niya yung mga ginastos niya dun sa agency na nag-process. Yun ba yung yung gumastos siya ng, medyo malaki-laki rin. Malaki rin. 7,000 something Canadian dollars. So, kung i-convert nyo sa Philippine peso, yung malaki-laki halos kalahating milyon na yun. Oo. Ang nangyari kasi, pinangakuan siya na bibigyan ka ng papel niyan ng ganitong employer. Oo. Pero ang nangyari, hindi naman pala nagpo-provide ng papel yung employer na binigay sa kanya. So hanggang sa lumabas na yung ganitong policy, inabutan na siya. Yan ang ilang mahirap doon. Kaya sabi ko kayo, sinishare namin to at least kahit paano makapag-ready kayo, di ba? At least alam nyo rin, aware kayo sa mga nangyayari, tsaka lalo na yung mga nagtatry mag-tourist dito. Mahigpit nga pala ngayon pag magtuturist kayo, baka magdala-dala kayo ng mga documents ngayon, supporting documents nyo. Kasi pag harangin kayo sa immigration agad, baka isa pa yan sa baka ma-denied kayo. Huwag na kayong magdala ng kung ano-ano na mga ganyan. Baka sabihin mag-a-apply kayo rito. Kasi mayroon din sa akin nag-share niyan, kaibigan ko na yun nga, pinagbawalan na sila. Meron naman magagaling na agency sa atin sa Pilipinas na ino-orient na yung mga nag-a-apply ng tourist. Kasi nga, gusto lang yung tourist na yun naman na yun para tumulong sa mga family nila dito. Especially yung kami, kung yan, family kami, may baby kami, is tutulong ka para alagaan yung bata. Kasi nga, instead na mag-daycare, doon ka tuturist ka sa kanila, magtutulong ka mag-alaga. Pero kung magtuturist ka, may dala-dala ka mga documents mga ganyan. Ako, baka diploma mo, certificate mo. Tatanungin ka, doon pa lang sa immigration. Harangin ka na doon. Baka mamaya, isa pa yan sa maging ma-denied ka. Tsaka kailangan, di ba, pa meron kang returning ticket returning ticket, papakita na babalik ka talaga. Tsaka insurance pala, kailangan na rin pala yun. Sa ngayon marami pang mga issue na kinaharap si Canada ngayon. Isa na nga yung inflation rate, yung cost of living na talagang hindi na mapigilan ng pagtaas. Ano ba yung mga percentage nila dyan? Based on sa poll survey, parang ipa-flash ko na lang dyan, na 57% is yung sa cost of living,
or Mm. inflation, tapos 45% dun sa healthcare, Mhm. and then 32% dun sa housing affordability. Kasi nga, di ba, napapansin mo, dati medyo madali-dali pa ang kumuha ng bahay. Ngayon, medyo kahirapan na. Ang nakikita ko Mahirap talaga ng dito, guys, ang nakikita ko talagang kailangan ni Canada is healthcare. Sa mga healthcare, kailangan talaga. Kasi Ng tao. oo, Oo. ngayon talagang kailangan nila. Kung kaya, ang magbabalak yung mga nurses natin sa Pinas, mag-apply, pwede kayo. Na exception, Mm. talagang kailangan ni Canada yan, yung mga healthcare. Kasi nung nabuntis ka, no, grabe, no, sobrang busy sila sa ospital. Kulang na kulang. Hindi pa tapos yung batch, sinuhugot na dun sa kabilang room. Mapapansin mo yan sa emergency. Oo, sa emergency. Kasi sa grabe. emergency, Ayo, matagal-tagal lang talaga. pag-aantay mo. Nandun ka lang sa may waiting area ng tagal-tagal talaga mag-aantay ka. Kasi nga, kulang yung tao. Di ba? Kasi mag-a-assist ka pa lang nun, ang daming tao. Lalo na especially pagka winter, no? Ang dami. Kita mo yung mga itsura ng mga doon. Halos ilang oras na nag-aantay sa Yung iba tayo, di na emergency. maayos-ayos yung book. Mahirap din talaga pag nandun ka. Guys, maraming salamat, no? Kahit papaano nakapag-share tayo ng info natin, no? At saka mga bagong update dito sa Canada, no? Kahit papaano at maliwanagan tayo at magkaroon tayo ng update sa Pilipinas, yung mga nag-a-apply, nagpa-process ng papel. At maraming salamat din po sa mga nag-subscribe, tsaka like and share ng channel namin at sa support nyo ng channel namin. Sana po wag nyong masyadong isipin yung mga problema na kinakaharap natin, no? Lahat yan, sabi nga nung kilalang paborito kong vlogger, sabi nga ganun. In every problem, there is always a solution. Kilala nyo na yun. Paborito ko yun Kaya yan. Yan guys, no? At maraming salamat. At don't forget to like and share and subscribe. Bye!